matatandaan nyo, nung 21 may nangyari po dyan na From the pa-concert. Netherlands, as much as gusto ko na maupod ka mo. Yan. May nangyari po dyan mga kababayan na pa-concert sa may Bacolod. Ito yan no. Malaking concert yan ha. Hindi yan maliit na concert. Malaking concert yan. Yan. Wait lang. Liitan ko lang. Siguro mga 100. Oops. Yan. Yan. Malaking concert yan mga kababayan ng pagpapakita ng suporta dito po kay dating Pangulong Duterte. So alam nyo naman yung panawagan ng mga DDZ mga kababayan, ibalik na daw sa Pilipinas etong si Digong. So ngayon, ang nag-organize po niyan ay walang iba mga kababayan kung hindi etong si Jassy Egan or etong si Jasmine Egan. Yan po mga kababayan yung hinihinala di umano, kung mapapakinggan ninyo yung sinasabi na nito mga DDZ, yung mga awayan nila na hinihinala na di umano. Eto yan no, na hinihinala mga kababayan na di umano isa sa mga naging babae daw ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, ito po yung nag-organize ng mga maisog rally, especially dyan po sa may nagpupondo. Mga kababayan, nagdadala ng pera dyan po sa dahig. Yan po yung tinutukoy ni Maharlika nung June. Kung matatandaan nyo mga kababayan na nagkakaroon sila ng mga awayan. So ito po yung tinutukoy na Alputera. So ngayon mga kababayan, ano nga ba meron dito po kay Alputera? Bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? So kung matatandaan nyo nung September 21, kasagsagan ng rally, may mga rally din na ginawa. Ito mga DDZ mga kababayan. At isa na nga po dyan yung pa-concert na malaking concert dyan po sa may Bacolod. In the same time, talagang makikita nyo na pinondohan po yan. So sino nga ba ang possible na nagpupondo po mga kababayan nito mga maisog rally at neto mga pa-concert para po dito kay Digong? Sa likod nitong si Jassy Egan na ito or etong si Jasmine Egan na alalay ni dating Pangulong Duterte. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, may nakita tayo. Yan. Kung makikita ninyo, ito po si Jasmine Egan. Yan. O ito si Jassy Egan. Yan yung alalay ni Digong. Ito po yung asawa niya mga kababayan na may bilog, yung mukha na may nakalagay na itim sa may mata. So ngayon yung nasa baba niyan mga kababayan, ito po yung si Leo Ray Yanson. Yan po mga kababayan yung malapit na malapit kay dating Pangulong Duterte na negosyante. Na kung saan mga kababayan, ito po yung kung matatandaan nyo yung nag-viral na issue dati na natagapagmana ng isang kilalang bus company. Na kung saan mga kababayan, 6 silang magkakapatid. Ang ginawa nitong 2 kapatid, sinampahan ng kasong non-bailable yung 4 nilang kapatid mga kababayan para wala silang karibal. Ano po sa kanilang mamanahin na malaking kumpanya na bus company. So ngayon mga kababayan, ito pong si Leo Ray Yanson, aka o alias Small Boy. Ito po mga kababayan yung di umano'y nagpipinance ng pera o nasa likod nito pong si Jassy Egan na nagpipinance dun sa mga maisog rally nung mga DDZ. Alam niyo yung pinakamasaklap dito mga kababayan? Alam niyo yung pinakamasaklap po dito? Ito pong mga Yanson na ito pong si Small Boy. Yan o. Malapit na malapit po yan kay dating Pangulong Duterte. In the same time nga mga kababayan, since nai-issue nga itong si Jasmine Egan dito kay dating Pangulong Duterte na di umano ay isa daw sa mga babae ni dating Pangulong Duterte, ito pa nga daw yung nagkalat ng pototoy ni Digong, ito daw mga kababayan, kumbaga yung mga rally bilang pasasalamat dito kay Digong kasi tinulungan na harasin yung 4 na mga kapatid nung panahon na nasa kapangyarihan pa itong si Digong para po masolo nila yung mana nila na bus company. Pinuponduhan yung mga rally para po dito kay Digong. So ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, ito pong kasama ni Duterte, ni Digong dito sa taas na ito, na may bilog, ito po yung kausap ni Jasmine Egan. Ayan, tito po ng asawa niya. Tito po ng asawa niya mga kababayan, itong si Small Boy, itong si Leo Ray Yanson. So ngayon mga kababayan, yan po yung may-ari nung ito yan yan yung may-ari mga kababayan ng Balyalakar o Balakar Transit mga kababayan. Sikat na bus company po yan dyan po sa may Bacolod. So ngayon kung titingnan nyo rin mga kababayan, bukod sa isa sa pinakamalaking bus company po ito sa Pilipinas, yan po yung pinag-aagawan nila na yaman na kung saan tinulungan nga ni Digong
nung panahon na siya ay nasa kapangyarihan dahil nga alalay, etong si Jasmine Egan, tinulungan ni Digong para masampahan ng kaso o maharas yung apat niyang kapatid para masolo po nila yung yaman nila. Ano po yung bus company, yung pamamahala doon po sa bus company. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, alam nyo yung pinakamatindi dito? Bukod sa kaibigang matalik po ito ni dating Pangulong Duterte, dumidikit po sila ngayon mga kababayan kay First Lady. Ay, pupunta na tayo sa exciting part. Eto mga kababayan yung sinasabi di umano na kumakalat ng mga bali-balita na traitor daw mga kababayan na kay First Lady. Bakit? Biruin nyo dumidikit sila dito kay First Lady pero palihim nilang pinopondohan di umano yung mga rally daw. Ano po yung mga rally daw ni Digong mga kababayan para kay Digong. Especially dyan sa Dahig, yung mga maisog rally dyan. Kaya kung matatandaan nyo, may mga sinasabi itong sina Maharlika na merong namumudmud daw doon ng pera na galing daw po kay Senator Amy Marcos, which is hindi po totoo yun. Kasi unang-una mga kababayan, ang posible or hinihinala na nasa likod ng pamumudbod ng pera nitong si Jasmine Egan dyan po sa Dahig ay eto po, na matalik na kaibigan ni Digong at taga-suporta ni Digong na pilit na dumidikit dito po kay First Lady Lisa Marcos. Wala pong kaalam-alam dyan si First Lady. Pero inyo walang kaalam-alam si First Lady na etong nakikipagkaibigan sa kanya, dumidikit-dikit sa kanya, solido pa rin hanggang ngayon dito kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, malaki ang utang na loob nila kay Digong. Bakit natin nasabi mga kababayan? Kung matatandaan nyo, yan, natalakay na po natin ito nung parting June. Ito yan wait lang, lakayan ko lang. Yan. Etong sinasabing family feud na ito. So ayon po dito sa Philippine News Agency, DOJ drops Raps versus Yansun Por over family dispute. O away pamilya, ika nga mga kababayan dahil sa negosyo. So sabi po dito, DOJ Raps versus Yansun Por over family dispute. Ibinasura ng mga prosecutor ang mga kasong kriminal laban sa apat na magkakapatid ng pamilya Yanson at ilang iba pa sa marahas na pagkuha sa higanting bus firm na Balakar Transit Inc. o retong BTI sa Bacolod City noong nakaraang taon sa isang resolusyon na may petsang Hunyo 22 na inilabas noong Martes na nilagdaan ni Assistant State Prosecutor Eric A. Opriasa ang mga kasong carnapping, possession of explosives, robbery, at arbitrary detention na inihain ni na Leo Ray Yanson, si Leo Ray Yanson po, yung nagkaso sa apat niyang kapatid, eto po yun. Kaya po sila dumikit kay Digong kasi kailangan nila ng tulong ni Digong para maharas yung apat niya pong kapatid. Ano po, para nang sa ganun, pag nakasuhan nga naman nila ng non-bailable, automatic magtatago itong mga ito, itong apat niyang kapatid, at masosolo po nilang ng isa pa niyang kapatid, saka itong si Leo Ray Yanson, yung pamamahala doon po sa higanting bus firm. So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin. Sabi pa po dito mga kababayan, eto pa daw, ang mga kasong carnapping, possession at explosive robbery at arbitrary detention na inihain ni na Leo Ray Yanson at Jeanette Yanson dumangkas laban sa kanilang mga kapatid na sina Roy, Emily at Ricardo Jr. at si Lourdes Silena Lopez na kilala bilang Yansun 4 o retong Y4 ay na-dismiss dahil sa kawalan ng ebidensya. So ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, nung panahon kasi ni Digong, kinasuhan nila. 6 po kasi magkakapatid yan na nag-aagawan mga kababayan na dapat maghahati-hati pala doon po sa higanting bus firm. Kaso nga lang sakim yung dalawang kapatid at sinolo po nila yung bus firm mga kababayan, yung pamamahala doon, at kinasuhan nila yung apat nilang kapatid. So ngayon mga kababayan, nung panahon kasi ni Digong, madali po nilang nagawa yun. Dahil nga, syempre, etong si Jasmine Egan, yung alaalay ni Digong, malapit po kay dating Pangulong Duterte. Kaya isang daing lang noon, mag-uutos na agad si Digong na, ganito, ganyan. Sundin nyo ako, ganyan. Kaya kung matatandaan nyo, nilusob po mga kababayan ng mga kapulisan noong mga panahon na yon, ito pong bus firm nila. At inakusahan na itong apat na kapatid ng kung ano-ano at kinasuhan ng non-bailable. Kaya po nasolo nila
yung pamamahala dito po sa VTI. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, sabi pa dito, basahin natin. Kung matatandaan nyo, na-dismiss na po mga kababayan yung ikinaso nitong si Leo Ray Yanson at nung isa niyang kapatid dito po sa apat nilang kapatid. Kaya ngayon, dumidikit-dikit sila mga kababayan kay First Lady kasi nga, pinipilit nilang magkaroon ng connection po dito. Para nang sa ganun, baka matutulungan sila katulad ng tulong na ibinigay sa kanila ni dating Pangulong Duterte. Ang problema nga kasi sa panahon po ni PBBM, hindi po pwede ang ganyan. 'Di ba? Sa panahon ni PBBM, ayaw ni PBBM na magagamit yung gobyerno para sa pangsariling interes ng kahit na sino man, kahit pa kaibigan nila. Ngayon, hindi umobra. Kaya kung makikita nyo, pasimple silang dumidikit kay First Lady, in the same time, pinupondohan nila yung mga maisog rally, mga kababayan di umano, na nagaganap dyan sa mga dahig. Pag napunta dyan si Jasmine Egan, in the same time, kung makikita nyo rin, may mga pa-concert nga. Ito pong si Jasmine Egan, dyan po sa Bacolod City, noong September 21. Kahit alam nila na hindi na makakalabas, ito pong si Digong. So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin. Sabi pa dito, ayan, sa pagbasura sa kaso ng umano'y pagnanakaw ng 55 bus ng kumpanya partikular na binanggit ni Opriasa ang kawalan ng labag sa batas na pagsakay dahil ang mga bus ay voluntaryong ipinarada ng kanilang mga driver sa compound ng Dynamic Builders, isang kumpanya na pag-aari ng isa sa mga respondent. Ibig sabihin mga kababayan, paano mo nga naman masasabi na ninakaw mo yung bus, kapatid ka nga at may karapatan ka doon sa kumpanya. At voluntaryo pa nga yung naging pagparada sa property mo ng mga bus na yon. Kasi nga unang-una may karapatan ka din doon kasi anak ka at kapatid ka pa. In the same time, biruin nyo, majority sinubukan nilang patalsikin para masolo nilang dalawang magkapatid yung bus firm na malaki. Kaya nga natatakot na sila ngayon at tumidikit-dikit na sila kay First Lady kasi alam nila anytime pwedeng manalo yung majority. Kasi madami yun, anong laban ng dalawa dun sa apat na naghahabol. Mga kababayan, apat nilang kapatid na naghahabol dun po sa bus company. Kasi ang pinag-uusapan po dito, hindi lang naman kasi mga kababayan milyon. Hindi lang naman milyon, bilyon po ang pinag-uusapan dito. Kaya nga gagawin nila ang lahat para dumikit kay First Lady at saka kay Digong. Maninimbang sila, umamamangka sila sa dalawang ilog at kung saan sila mas makikinabang, yun yung pagbubuhusan nila ng pansin mga kababayan. Dahil nga naman, baka pagdating ng 2028 manalo etong si Sara Duterte o di baka matutulungan sila sa kaso na kinakaharap po nila, kalaban nila, yung apat nilang kapatid. Ano po, so ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Sabi pa dito, eto pa daw. Yan. Ang apat na magkakapatid ay nagmamay-ari ng higit sa 60% ng natitirang stock ng BTI ng kumpanya. Ibig sabihin, yung pag-aari ng apat na kapatid, 60% mga kababayan. Ano po, ng natitirang stock ng BTI ng kumpanya. Ang pinakamalaking bus firm sa bansa. Idinagdag ni Opriasa na ang mga driver ay ipinarada lamang ang kanilang mga unit ng bus sa loob ng lugar ng Dynamic Builders sa premise na ito ay ligtas sa nasabing lugar. Ang mga susi na nasa pagmamay-ari ng mga driver ay kalaunan ay naibigay sa BTI aniya. So ibig sabihin wala pong pagnanakaw doon. Kasi nga, unang-una, ligtas naman yung mga sasakyan, in the same time may karapatan yung pinagparkingan ng mga bus mga kababayan at na-surrender naman sa BTI yung mga susi. Sabi pa dito mga kababayan, nag-ugat ang serye ng mga kaso laban sa pagkuha sa punong tanggapan ng bus firm at ang mga istasyon ng bus ang walang utos ng korte ni Leo Ray, nang walang utos ng korte ni Leo Ray at Bacolod Police noong August 2019. Ito na po yung pangyayari na kung saan mga kababayan may mga pulis na. So sabi pa dito, ito ay sa kabila ng nakabinbing demanda ni Leo Ray na nagtatanong sa kanyang pagpapatalsik bilang BTI President. Sabi pa dito mga kababayan, sa parehong resolusyon ibinasura ni Opriasa ang mga kaso laban sa asawa at mga anak ng apat na magkakapatid na Yanson, Margaret Rose Riana, Nicole at Christopher Ulrich Yanson, pawang mga direktor ng Dynamic Builders. Ang mga kasong grave caution laban kina
Roy, Emily Yanson, Lopez, Rose, Rihanna, Nicole, at Christopher Yanson ay ibinasura rin dahil walang sapat na ebidensya ang naitatag ng nagrereklamo. Sabi pa dito, gayon pa man, kinasuhan ni Opriasa si Ricardo Yanson Jr. para sa matinding pamimilit at paglabag sa Public Service Act para sa umano'y pagkaalantala sa pagbabalik ng mga bus ng BTI habang si Emily Yanson ay kinasuhan ng falsification at perjury. Sinabi ng mga abogado ng mga respondent na uubusin nila ang lahat ng magagamit na mga legal na remedyo kabilang ang pagtataas ng kaso para sa pagsusuri ng kalihim ng hustisya. So ngayon mga kababayan, ano nga ba yung point kung bakit mga kababayan pinag-uusapan po natin ito? So kaya dumidikit mga kababayan, eto pong si Leo Ray Yanson kasi umaasa po sila na baka pag bumalik yung apat nilang kapatid mga kababayan dahil nga na-dismiss na yung mga ikinaso nila o gawa-gawa nilang kaso nung panahon ni dating Pangulong Duterte, umaasa sila na baka matutulungan po sila ni First Lady mga kababayan. Siguro, baka matutulungan sila na madepensahan mga kababayan yung kanilang karapatan dun po sa bus firm, dito po sa apat nilang kapatid. Kaso nga lang ang problema, sila po yung unang nangamkam doon po sa bus firm, doon sa malaking bus firm mga kababayan dahil gusto nga nilang suluhin yung pamamahala po noon at wag nilang bigyan ng kabahagi o karapatan yung apat po nilang kapatid. Alam naman po natin mga kababayan, kahit sa totoong buhay, kapag meron po tayong mga kapatid, minsan nga tinutulungan pa natin kapag ka nahihirapan. At hindi natin kayang gawa ng masama dahil nga mga kapatid po natin pero hindi talaga maiiwasan na kapag ka ang pinag-uusapan ay mamanahin o kaya kumpanyang paghahatian, lalabas at lalabas po talaga dyan yung isang black sheep mga kababayan, ika nga, na gustong suluhin yung karapatan na para dapat sa lahat. Nakukuha nyo po yung pinupunto mga kababayan. So ganun po ang nangyari dito, kaya kung matatandaan nyo, nagtataka, sina Maharlika, nagtataka yung mga DDZ, bakit pag napunta daw si Jasmine Egan yung alalay ni Digong, namumudmud daw ng pera at talagang nagpaparali pa nga daw, mga maisog rally, parang pinupondohan daw. Ang ginawa nga nito mga DDZ, pinalabas nila na si Amy Marcos daw ang nagpondo nun at utos daw yon ni PBBM. Wala naman pong katotohanan yon. Dahil unang-una, ang presidente po natin ay hindi mag-uutos ng ganon. Pangalawa naman mga kababayan, alam nyo naman po na ang presidente natin hindi magbabayad ng kahit na sino para sirain yung iba. So ngayon mga kababayan, ito yung pinakamasakit dito. Walang kaalam-alam si First Lady na yung nalapit po sa kanya, mga nalapit po sa kanya, mga pasimpleng tumutulong dito po kay dating Pangulong Duterte at nagpipinance sa mga occasion o mga pagtitipon, mga rally ng mga DDZ laban po sa gobyerno mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yan po, eto si Jasmine Egan, kausap ni alias Smallboy, and then kung makikita nyo, itong si Smallboy kasama ni dating Pangulong Duterte. In the same time, dito naman po sa isang picture, bukod sa kasama ni Smallboy si dating Pangulong Duterte, etong si Smallboy na andito doon sa isang larawan na kasama, eto pong si First Lady, nagpa-picture sila dito po kay First Lady. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, eto yung tinutukoy etong si Jasmine Egan, yan yung tinutukoy na nagpakalat daw nung pototoy ni Digong. Di ba may nagpicture daw nung pototoy ni Digong at ipinagkalat daw? Yan po yun mga kababayan, yung si Alputera na tinutukoy. So ngayon, kung kayo mga kababayan ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito? Grabe naman Kasi biruin mo 6 silang magkakapatid. May mamanahin sila na kumpanya, yung pinakamalaking bus firm. Ngayon, yung dalawang sakay mga kababayan nagpasya, nakasuhan itong apat nilang kapatid ng non-bailable. Para nga naman, mapilitang umalis ng bansa at magtago at hindi na bumalik ng Pilipinas dahil nga sa takot na baka makulong. So ngayon, nasolo ni Leo Ray Yanson, ni Small Boy, at nung kapatid niya, yung bus firm, silang dalawa na lang yung nagpapatakbo. At yung apat nilang kapatid, kinasuhan nila ng non-bailable, ngayon nasa ibang bansa mga kababayan. So ngayon, kung makikita ninyo, parang kung iisipin, di ba, napakasakit nun kasi apat na kapatid na dapat ay kinakalinga nila, ano ginawa nila mga kababayan?
tinanggalan nila ng karapatan dun sa negosyo na dapat ay may karapatan din yung mga kapatid nila. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo hingil po dito sa pasimpleng pagdikit-dikit nila kay First Lady kasi umaasa sila na baka may pakinabang na makukuha sila, mga kababayan, dito po kay dito po kay First Lady. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan, mga kababayan. Kasi biruin nyo yung Balya, nasan ba yun? Balyaracal Transit. Alam ko sa Bacolod to, mga kababayan eh. Eto nga sabi dito, Balyakar Transit Incorporated BTI, operating under the Yanson Group of Bus Companies, YGBC, is the largest land transport company in the Philippines, founded in 1968 by Ricardo B. Yanson and Olivia Villaflores Yanson, starting with a single jeepney named Ceres Liner. Yon, Ceres Liner pala, mga kababayan, sorry. And grew into a massive conglomerate with 1,000 of vehicles serving in a majority of bus routes in Visayas and Mindanao region, mga kababayan. Pero may makikita rin kayo sa parting Luzon na ganito pong klase ng bus at yan po yung pinag-aagaw-agawan nila. Kaya ang ginawa nitong isang kapatid na ito, mga kababayan, at saka nung isa pa niyang kapatid, sinampahan nila yung apat nilang kapatid ng kasong non-bailable para hindi na bumalik ng Pilipinas sa takot na baka makulong. So kayo, mga kababayan, since na-dismiss na yung mga kasong isinampa po nila, ngayon natatakot na sila. Saan sila hihingi ng tulong para ipagtanggol yung sarili nila? Kasi nung panahon ni Digong, mga kababayan, wala pong makagalaw sa mga ito. Dahil nga alalay ni Digong itong si Jasmine Egan at isang bulong lang kay Tatay Diggs, kumikilos na agad itong si Tatay Diggs at pinapagalaw yung mga galamay. Kaya malalakas ang loob nila nung panahon ni Digong. Ngayon, ang problema, na-dismiss na yung mga kasong isinampa nila laban po dun sa apat po nilang kapatid. Pero may mga iilan-ilan na natitira pero hindi na po ganun katindi. Kaya natatakot sila na baka balikan sila nung apat po nilang kapatid.